na, malayo yan eh. Oh, magbubuo na naman siya, oh. 4 na ipo-ipo ang magkakasabay na nabuo sa dagat na bahagi ng Garcia Hernandez sa Bohol. Ayon sa uploader ng video, tumagal ng halos 2 oras bago yan nawala at nasundan ng malakas na buhos ng ulan. Wala namang nasaktan o napinsalang ari-arian. Ayon sa Pag-asa, karaniwang nabubuo ang mga ipo-ipo tuwing may thunderstorm. Lahat ng araw ngayon nagagawa na online, maging ang bentahan ng kidney. Yan ang nabisto ng mga otoridad nang masagip ang isang lalaking na-recruit online para ibenta ang sarili niyang bato. May report si John Consulta. 1999 nang masiwalat sa isang GMA documentary ang talamak na bentahan noon ng kidney, lalo na sa mahihirap na komunidad. Kidneys for sale, nakakalungkot pero totoo. Sa sobrang kahirapan sa buhay, marami na sa ating mga kababayan ang nakapagbenta na ng kanilang laman loob. 24 na taon na ang lumipas, hindi pa rin yan natitigil at ngayon online na ang bentahan. Upo ka. Huli sa Quezon City ang middleman umano sa mga nagbebenta at bumibili ng kidney o bato online. 20,000 pesos na raw ang natanggap na down payment ni John Anthony Gabriel. Ang offer niya is 300,000 plus 20,000 na finder's fee. Naghahanap, bale online, ng mga bumibili ng kidney. Depensa ng suspect, di niya alam na bawal ito. Pangilan mo to, sir? First time ko hindi ko na ulitin. Ganito pala kaseryoso. Sinampahan ng suspect ng kasong Trafficking in Persons Act in relation to Cybercrime Prevention Act. Sinagip naman ang call center agent na nirecruit para ibenta ang kanyang kidney. Financial problem, sir. May babayaran, may kailangan ko umuwi. Gusto ko na umuwi ng probinsya eh. Walang pera. Huwag kayong basta-basta maniwala dun sa mga nang-iinganyo sa inyo na magbenta. Palagi namang inuulit ng DOH yan na delikado ito. Ipinagbabawal ng Department of Health ang bentahan at pagbili ng kidney at lalong di pwedeng madawit dito ang health facilities at health workers. Republic Act 9208 may tuturing na trafficking in persons ang sapilitan o paggamit ng puwersa para sa pagbebenta ng organs ng tao gaya ng kidney. Ang mga patunayang lalabag maaaring makulong ng hanggang 20 taon at pagmultahin ng hanggang 2 million pesos. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinibak na hepe ng Mandaluyong pulis, iginiit na hindi siya adik. Are you using drugs? No, ma'am. Hindi po ako adik, hindi po ako user. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Colonel Cesar Herente na nagulat siya na nagpositibo siya sa drug test noong August 24. I-drug test ulit ako. Ikaw nagsabi, Opo. i-drug test ka ulit. Opo. Ang sabi rin nila na same ihi din naman, bali wala, positive pa rin yun. Posibleng nakaapekto raw ang exposure niya sa drug operations at ang iniinom niyang maintenance na gamot. Nagpa-drug test daw siya sa PDEA at isang DOH-accredited testing center noong August 29 at sa NBI kahapon. Negatibo raw ang lahat ng resulta na ipinakita rin niya. Gumuho ang aking karir, naapektuhan ng family ko, yung mga anak ko. Hininga namin ng reaksyon ang pamuno ng PNP sa mga sinabi ni Herente. 4 na tracker teams binuo ng Valenzuela City Police Station para tugisin ang SUV driver na nanutok ng baril. Sa kuha ng CCTV, makikita ang SUV na mabilis ang takbo hanggang huminto ito dahil may truck. Paparating sa kabilang lane ang taxi, kaya hindi nakalusot ang SUV. Pero nagkasagian daw ang dalawang sasakyan. Dito na raw bumunot ng baril ang SUV driver at nanula. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglagay na ang isang rice retailer sa Muntinlupa ng karatulang lugi sila sa ibinebenta nilang bigas. 48 pesos kada kilo ang puhunan daw niya para sa well-milled rice na kailangan niyang ibenta ng 45 pesos dahil sa price cap. Nililimitahan niya sa 1 kilo ang pwedeng bilhin ng bawat customer.
Sabi ng DTI, ngayong weekend, posibleng mamahagi na ng 15,000 pesos na ayuda sa mga maliliit na rice retailers sa Metro Manila, kasama ang mga sari-sari store na nagbebenta ng bigas. Hindi na raw kailangang magsumite ng mga resibo basta rehistrado sa mga Rice Retailer Association o sa LGU. Sa ASEAN Summit, bigas ang naging sentro ng pag-uusap ni na Pangulong Marcos at Prime Minister ng Vietnam. Nangako ang Vietnam na magbebenta ng murang bigas sa Pilipinas nang hindi bababa sa 5 taon. 10 minuto, ganyan lang kaikli ang recess o break time ng ilang estudyante sa isang paaralan sa Quezon City. Pangamba tuloy ng ilang magulang kung paanong makakakain ng maayos ang mga anak nila. May report si Katrina Son. Hatid sundo ni Susan Mendoza Quintos ang anak na grade 5 sa public school. At para masiguro na maayos ding makakakain, siya ang naghahanda ng baon ng anak. Ikinagulat daw niya nang sabihin ng anak na 10 minutes na lang ang kanilang recess. Sabi ko sa anak ko, ito na lang ang bauna mo, yung maliit na lang, pero dapat kanin at saka ulam pa rin. So, i-ensure mo na dapat maubos ang kanin at saka yung ulam mo. Ang teknik naman ng grade 3 parent na si Lizelle Oralio, tiyaking nakakain na ng maayos ang anak bago pumasok. Snacks at pantawid gutom na lang ang baon para sa 10 to 15 minutes na recess. Ang importante, nakapag-lunch na sila bago pumasok. Pag uwi po niya, kakain yan, sigurado yan. Paliwanag ng isang grade 5 teacher, 2 klase kasi ang nagsasalita sa isang classroom, 6 a.m. to 12 noon at 12 noon to 6 p.m. Kaya kailangan nilang i-compress ang schedule at paikliin ang recess. Pinagkakasya po namin yung 10 minutes para makapag-recess po sila. At para magkasya ang 10 minutes, hindi na raw pumipila ang mga estudyante sa kantin. May kumukuha na roon ng kakainin ng mga estudyante at dinadala na sa classroom bago mag-recess. Karamihan din daw may baon na. Pinapayagan rin naman daw ng mga guro na tapusin ng mga estudyante ang kanilang pagkain. I think ma'am, sapat naman po sa mga bata namin since binibigyan po namin sila ng extra time po if ever na hindi po nila matapos yung recess nila. Ang 10 to 15 minutes na recess para lang din sa grade 3 students pataas. Ang grade 1 at 2, 20 minutes ang recess. Paliwanag naman ng isang eksperto, hindi lang oras ng pagkain ang recess para sa mga estudyante. That recess kasi it's not only for eating time, no, or break time. It's also a break for your mind, no? And also to socialize to other classmates na meron ka, di ba? During the time na nasa klase ka, di ba, you focus on lessons, that break, we also be a mind break. Kapag napapahinga ang utak mula sa pag-aaral, mas nakakapaghanda ang mga estudyante sa mga susunod na aralin. Kung mabilis daw ang recess, imbes na ma-relax sa mga bata, ay mas stress pa sila. Mas makakabuti pa rin daw ang may 20 to 30 minutes na recess. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Team Barda may kwinuwento sa kanilang mga eksena sa Kapuso series na Maging Sino Ka Man na magsisimula na sa Lunes. At Marian Rivera pinatunayang isa siyang trendsetter, may hamon pa sa fans. Alamin kung ano yan sa report ni Nelson Canlas. Wow! Taga saan ito? Australia? Wow! Ang mga nakisayaw sa Sabay-Sabay Tayo TikTok Dance Challenge. Love it! Napabilib ang primetime queen na si Marian Rivera, ang OG singer-dancer ng kanta at certified trendsetter. 14 years later, muling nauso ang dance craze. Parang hindi ako lalaban sa giling dito Go lang daw ang mga entries for a chance na makasama siya sa dance floor. Watch out. Kasi ikinuwento ng Team Barda, Barbie Fortesa at David Licauco ang kanilang excitement para sa world premiere ng Kapuso series na Maging Sino Ka Man sa Lunes. Ang masasabi lang ni Barbie sa pagsabak niya sa mga eksenang pisikalan. Mahirap talaga, parang sobrang laking talon niya from Maria Clara at Ibarra na very pa-sweet lang, di ba? Mga kilig-kilig lang. Yun talagang in the middle of motor chase talaga siya. Si David naman, very happy na nakatanggap agad ng compliments bilang maangas na si Carding. Maraming ang nagsasabi sa akin na hindi daw nila ninakala na kaya ko daw yung ganong role. So, nakakatawa naman. Mahal kita. Pagkat mahal kita,
iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagliwanag ang kalangitan at nagkulay berde sa Erzurum City, Turkey dahil sa pagdaan ng bulalakaw. Natanaw ito ng video uploader mula sa isang playground. Ilang segundo nilang namataan ang bulalakaw bago bumagsak. Good vibes ang hatid sa maraming netizen ng social media star na si Lottie B. Alam nyo bang meron daw siyang long time na iniidolong kapuso? Sino kaya yan? Sino kaya? At sa wakas, nagkita na sila. Tunghayan yan sa report ni Aubrey Carampel. Sa dami ng problema sa mundo, isang content creator ang napili pa itong dagdagan. Pero imbes na mabad trip, good vibes ang dulot ni Lottie B sa mga netizen. With his skits ng senaryo kung saan kunwari nasa alternate reality siya. Tatanggapin mo to, hindi? Ayoko po. Hindi mo to tinanggap, bibigyan kita ng problema. Freeze, Lottie! Kamay sa baba! Ang parusa mo, makakatanggap ka ng 2 million pesos. Kung hindi ko siya parang umpisa pa lang, gusto ko maging satire girl sa TikTok. Hindi ko siya pinlano. Sinundan ko lang kung ano yung gusto ng algorithm. Bukod sa pagiging content creator, isa rin siyang direktor, actress, singer, book author at certified na fangirl. At ang lodi ni Lottie, walang iba kundi ang GMA Integrated News hunk, anchor and documentarist na si Atom Araulio. Noon pa lang yung sumusugod na siya sa Bagyo, yun na talaga yung parang college pa lang ako. Okay, wow. What a man. Sa lawak ng kanyang imahinasyon, nakaisip na siya ng ilang bersyon ng pagkikita nila ni Atom. At tila dininig naman ito ng tadhana. May nag-comment sa akin na isang nakaka-work niya pala. Sabi niya, Lottie, gusto mo ba sendan kita ng video greeting? So akala ko kinascam lang ako. Sabi ko, sige, hindi na ako nag-expect. Cut to. Hello Lottie, salamat sa iyong support and you're very funny. You have amazing content. I'm a big fan, so keep up the good work and I'll see you online. Bakit online lang? My heart, it vibrates. My body, it takes a screenshot. At nang imbitahan namin si Lottie, hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Let me get my phone! Hello po! Hi, Miss Maki. You make me laugh every time I see you on my feed. Tila nasa alternate dimension si Lottie kung saan si Atom, isang tour guide. So ito ang State of the Nation studio. Every night kami dito, 10:30. Pero teka, sino na nga ulit ang fan sa kanilang dalawa? Ano po, pa-autograph naman. Ano bang gagawin natin? Para akong parang nagpapakitang gilas sa crush. Sunod ko po yan. Feeling ko nga, kaka-imagine ko, nilid na ako ng universe sa ganito. Namamamit ko talaga siya in person. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Galing-galing ni Lottie. Thanks for dropping very by. Funny. Very funny, very talented. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.